Aking balita mga kababayan, nakakabahala po. Kaka-check ko lang po yung kaka-upload ng COMELEC na source code review report. Hinanap ko po doon yung hash code ng naka-install na software doon sa automated counting machines na nakita ko nung final testing and sealing day. Hinanap ko po doon, pero doon sa audit report, ang na-audit lang nila ay hanggang sa 3.4 version. Yung naka-install po doon sa automated counting machines ay 3.5 version. Kaya yung hash code na nasa machine ay 0438. Yung 0438 na hash code na yon starting ay wala sa mga hash codes na nakalabas doon sa audit report ng source code na nilabas ng COMELEC. Ibig sabihin po, yung naka-install sa mga automated counting machines ngayon na version 3.5 na may hash code na 0438 ay hindi yun kasama sa mga na-audit ng Technical Evaluation Committee ng COMELEC. I-check nyo po dito, ililink ko po dito sa comment section ng post na ito yung dokumento na yon para kayo po mismo ang makapag-study ng document na iyon. Napakalaking nervyos ko po ngayon dahil kung totoo itong finding ko na ito, ibig sabihin po, yung nakatanim na software doon sa makina ay hindi na-audit at posible na merong nakatanim na daya po doon. Kaya hindi ko po alam kung anong magiging consequence nito sa pagpapatuloy ng ating... So, mga kapatid, paulit-ulit ko sinasabi, no? Naka-institutionalize ang pandaraya sa bansang ito. Kapag merong anomalyang naganap sa election, let's say for example na lang, yung mga nababasa kong jurisprudence wherein pinatanggal yung kandidato, pinadisqualify. At yung nasabing na-disqualify na kandidato, umapila siya sa korte. By the time na magdesisyon yung korte, ang magiging desisyon nila whether tama o hindi yung pagkakadisqualify, usually hindi tama yung pagkakadisqualify, ang sasabihin lang ng korte, it's already moot and academic nonsense na, wala na. Bakit? Na-print na yung balota o kaya tapos na yung election. O in this case, ang dami-daming ebidensya ng pandaraya. Kapag dinaan mo yan sa legal na proseso, tapos na yung termino ng lintik na hayop na yun, saka pa lang. Di ba dapat ang pinakamaganda pag under investigation ka? O especially sa akin lang to, opinion lang. When the evidence is strong, dapat yung mga taong involved, kung sila ay nakapanumpa na o na-proclaim na, dapat sila ay under preventive suspension para hindi nila pakinabangan yung pwesto nila sa mga kabalbalan nila. Kasi hindi, wala na rin eh. Tatapos na yung termino nila, parating na naman yung election, bago pa magdesisyon. So, paulit-ulit na lang yung mga buhaya na yan.